Tara na't makisaya at maki-enjoy sa Foam Festival Toronto. This was my first experience last 2023 before I leave Canada. Foam Festival is being held yearly sa iba't ibang parte ng mundo. This is a 5-kilometer fun run which is perfect for family and barkada banding every summer. And here, ang mga kasama ko is yung mga friends ko. This is an exciting obstacle course combines fitness and fun to create an unforgettable experience for all ages. Whether mag-slide ka sa world's tallest inflatable water slide or simply enjoying the foam-filled madness. This 5-kilometer Foam Fest is all about having a blast while staying active. And obviously, sobra po kami nag-enjoy ng mga kaibigan ko. Exciting and thrilling at the same time ng mga obstacles at wala ka talagang choice. Dahil malinis ka na pupunta doon pero uuwi kang maputi. And that made it even more enjoyable. More on tawa, tuksuhan at lakad lang yung ginawa namin. Dito, there's no pressure naman whether you walk or run. Yung chill ka lang, ang importante you're having fun. Sobrang nakakatuwa nga kasi ang dami nag-attend, mapamatanda at mapabata. 2 sessions nga pala ito in a day at ang pinili namin is yung morning schedule. Good thing kasi meron sila dito mga water stations just in case na nauuhaw ka while finishing the activities. And also may mga showers na din pala, pila nga lang. Yung iba inuwi yung mga shoes and clothes na ginamit at yung iba naman binasura na lang. Sobrang putik na din kasi. One thing that I've learned here that if you're given the chance to do something, just do it. Because once it passes, you might miss it forever. Pagbabalik tanaw. Sa isang bansa na hindi ko maikakaila ang ganda, magandang tanawin, maayos na trabaho, malaking sahod, at isang buhay na komportable at convenient. Noong una, akala ko yun ang pinaka namimiss ko, yung lifestyle, yung opportunities, yung mga bagay na akala ko yun na ang better life. Pero habang lumilipas ang panahon, may mas malinaw na realization na dumating sa akin na hindi pala yung mga material na bagay ang higit na namimiss ko sa bansang ito, kundi yung mga tao. Yung mga taong hindi ko inaasahan na darating sa buhay ko, pero binigay ng Diyos sa tamang panahon. Mga taong sa maikling panahon naging malaking parte ng journey ko. At sila yung naging kasama ko sa bawat araw, sa hirap, sa saya, at kahit sa mga panahong tahimik lang ang lungkot. Sila yung naging karamay ko. At doon ko naramdaman na kahit malayo ako sa amin, hindi pala ako nag-iisa. Akala ko sa pag-alis ko doon, sa pag-iwan ko sa kanila, matatapos lang lahat na parang yung normal lang na nakilala ko sila. Pero hindi pala ganun. Kasi sa maikling panahon na nakasama ko sila, may nabuo. Isang samahan na totoo at isang koneksyon na hindi basta nawawala. At hanggang ngayon, minsan napapaisip ako, kumusta na kaya sila? Sana maayos sila, sana masaya sila, sana natutupad nila yung mga pangarap nila, at sana araw-araw silang ligtas. Kasi minsan sa buhay ko, naging bahagi sila ng kwento ko. At kahit hindi man kami magkakasama ngayon, dala-dala ko pa rin sila sa bawat alaala, sa bawat ngiti at sa bawat pasasalamat. Dahil ngayon ko mas naiintindihan na hindi pala yung lugar ang bumubuo sa isang magandang alaala, kundi yung mga taong nakasama ko habang naandun ako. At ngayon masaya ako. Masaya ako kahit magkakalayo na kami, kahit magkakaiba na kami ng landas na tinatahak, kahit may mga kanya-kanya na kaming mga priorities sa buhay. Kasi sa kabila ng lahat ng yon, grateful ako. Grateful ako na minsan sa buhay ko nakasama ko sila at nakilala ko sila. Sana ipagkaloob pa ng Diyos na magkita-kita kaming muli balang araw. Yung tipong may mga kanya-kanya na kaming pamilya, kanya-kanyang kwento at kanya-kanyang tagumpay na maibabahagi. Ang saya lang isipin. At ngayon ko mas naintindihan ng blessing sa buhay, hindi lang nasusukat sa achievements, hindi lang sa mga material na bagay, at hindi lang sa kung anong meron ka. Minsan, ang tunay na biyaya, yung mga taong dumarating sa buhay mo kahit hindi mo inaasahan. Yung out of nowhere, na bigla nilang silang sumusulpot, pero may dahilan kung bakit ibinigay sila sa atin. Hindi man sila permanente sa tabi natin, pero may mga malaking purpose kung bakit naging parte sila ng kwento natin. Kasi minsan, nandyan sila para i-comfort tayo. Minsan, nandyan sila para samahan tayo sa mga panahong masaya tayo o sa mga panahong nahihirapan tayo. At minsan, nandyan sila para tulungan tayo, para damayan tayo,
at para turuan tayo ng mga bagay na hindi natin matutunang mag-isa. At kapag natapos na ang chapter na yon, iiwan nila sa atin ang isang bagay. Isang pusong mas malalim, mas marunong magpasalamat at mas marunong magmahal. Kaya ngayon, hindi ko na hinahanap kung ano ang nawala. Pinapahalagahan ko kung ano ang minsang ibinigay. At habang tinatahak ko ang bagong yugto ng buhay ko, dala ko sila. Hindi sa tabi ko, pero sa puso ko. Habang buhay.